Sabi ko sa inyo mga kababayan, we are being run by criminal syndicates this time. Ang nagpapatakbo na po, karamihan na, member na yata ng criminal syndicates. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Anyway, China asked Philippines to stop activities. Pinatitigil po tayo, exercises in the West Philippine Sea. Tumigilan niya kayo dyan, ha? This is the first na mangyari ito. Dati nakakapag-oro exercise tayo dyan. Exercise tayo kung paano ang magbaril. Ngayon, hindi na po. Nag-emergency balikatan po tayo with America para sana, mga kababayan, ma-practice man lang kung paano yung saan ba tayo lulusob. Ayun, sinupla po ng China. China reasserted its claim of sovereignty over islets and lands features in the Western Philippine Sea, in the West Philippine Sea, in Manila, to stop. Ngayon, magagawa natin dito. In the resource-rich waters, China enjoys sovereignty over Narsha. Enjoy sovereignty, sabi po nila. Over Nansha, the Spratly Islands, including Syongyi, Pag-asa. Sa kanila daw yun, mga kababayan. In Songsha Islands, including Hongyan Island, Panatag Seoul. Inubos na yata eh. In their adjacent waters and exercises jurisdiction in relevant waters. So lahat ng tubig doon, kanila na. Inyo na. Igupin na inyo. Mga tao ito. Sabi ko sa inyo. Inubos na nila. The relevant waters. O yung tubig na dumadaloy, pigilin na ninyo, lagyan na ninyo yan ng isiminto ninyo. Para yung dagat dyan sa West Philippine Sea, lagyan ninyo ng, mahilig kayo sa ganon, di ba? Wall. Di ba you have the Great Wall of China? Linagyan ng o, lagyan na ninyo din ng wall para yung tubig na galing sa China, hindi dadaloy papuntang Pinas. O, ito, tubig na to, amin ito, ha? Huwag na ninyong padaloyin. Talagang nag-aanap po sila ng gulo. At kung iniisip ninyong sasaklolo po yung Amerika po sa atin, sabi nga dito sa amin, mamoya. Magugusto yun si Maklolo basta-basta sa atin. Sabi ko sa inyo. Mga tuso yan. Mga ano niya yung kondisyon natin. Awag na niya. Bahala kayo dyan. Di ba? Ganon. Wang's statement was in response to a question on what China thinks of the Philippine Coast Guard. Nagpadala kasi po tayo doon ng mga armado. There will be wars and rumors of war, mga kababayan. And this conflict will escalate. Bakit? Ganun po ang direksyon po natin. We urge the relevant side to respect China's sovereignty and rights and interests and stop actions complicating the situation and escalating disputes. Yan po ang sabi ni Wang. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines have yet to comment on China's latest statements. Defense Secretary Lorenzana and
the military have been firm in asserting the country's rights over islands and other land features situated within the country's exclusive economic zone, including Julian Felipe Reef, around which hundreds of Chinese vessels have been swarming since March. Pinapalayas ng ating gobyerno. Pero the DFA, lumayas anya kayo dyan? Layas! Chu, chu, chu. Sabi ng mga Chinese, ano kayo, siniswerte? O sige, anya. Ba't hindi anya kayo umabante? Ayun. Nandun pa rin po. They will not. Kasi yung claim po ng China, panahon pa niya ng dynasty. Kaya niya yung pangalan namin yan, no? In Chinese. Panahon pa na niyang dynasty, amin yan. I tell you mga kababayan, the globalists will wage a limited nuclear conflict. China is a nuclear power. As I was telling you last time, the model, mga kababayan, of the globalist government, China po, yan ang model nila. Barkada po sila. Ang akala ninyo, yung Amerika hindi magbarkada ni... Magbabarkada po sila. Nag-uusap-usap lang sila. So, we really have to pray very, very hard. Kasi po, hindi po nagbibiro ang China. And the president, you know, napanood ko yung sinabi ng presidente, hindi ko maintindihan kung bakit yung ating Pangulo kailangan niyang sabihin yon in public. Yung mga weaknesses natin, dapat hindi natin yon sinasabi. But the president, all our weaknesses, sinasabi niya, palakpak yung si Wang, tapos yung mga Chinese, officials, idiritsa mo niya, kuhanan niya, di manan niya, hindi talaga nila niya kakayanin. Sabi ko sa inyo mga kababayan. So that's the reason why yung China po, abante siya ng abante. Ginigage siya kasi kung ano yung reaction ng leader natin in the military. Ginigage niya. Ay talagaan niya hindi. Yung buntot talagaan niya. Hindi niya tulad ng mga Vietnamese at yung Taiwan. Makikipag... Sabi ng Taiwan, mas maliit sa atin, yung Taiwan, we will defend Taiwan. We will. Sabi ng ating Pangulo, i-defend ba natin? Sabi ng Vietnam, we will attack. Sabi ng Malaysia, we will. Yung mga claimants, lalo Indonesia, we will. Ay, wag niya tayong gagalaw. Baka magdanak ang dugo. Sabi ko sa inyo, yun ang medyo diferensya sa atin po. Kasi pati yung weakness, sinasabi natin. Wag na nating sabihin na mahina tayo. Kahit alam nating mahina tayo, mahal na Pangulo, alam naman natin mahina tayo, wag mo nang ipangalangalandakan. Para at least magduda. Magduda man lang yung mga Chinese na matatapang yung mga Filipino makikipag
tulad ng sinabi, kinakanta natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Huwag na natin kantahin yon. Pag ganon. Bayang magiliw. Perlas ng silanganan. Sa dulo po, di tayo pasisiil, sabi doon. Mahal na Pangulo, huwag na po kayong umawit ng ganon. Stop singing the national anthem, including the military. Hindi ko sinasabing lumusob po tayo. This, psychological war. Masayuran man lang natin. Hindi niya umiimik siya, no? Pero huwag tayong basta't gagalaw, baka rumisbak at may mga kwan din yan. Kahit sabihin pa natin na tatalunin natin yun sila with our size and with our might. Pero sa gira naman, laging talo. Talo. At least man lang magduda yung mga Chinese. Hindi yung ina-announce mo, surrender na kami. Di natin kaya. Talagang lalamunin ka ng kalaban mo. Ganun po kasi ang pag-ugali ng tao. But kung alam ng neighbor mo na, ito, makikipag, hindi natin bastang kakayanin ito, pwedeng madali din tayo. Bagay yung mga, di ba? Ganon. Padoda lang. Wala nang padoda dito sa ating Pinas. We announce our weakness to our enemies. Di dapat po ganon. Di ba? Ang problema po sa atin kasi dito sa Pilipinas, ang daming traidor dito po. Mismong nasa loob ng gobyerno yung mga traidor, working and sleeping with the enemies. Kaya, mga kababayan, namimiss ko talaga po si Apo Lakay. Nasaan ka po, Apo Lakay? Panon po ni Apo Lakay. Hindi tayo rito, mga kababayan, kayang ibuli ng mga neighboring nations natin. Hindi tayo kayang ibuli. Why? Malakas yung ating armed forces. Pinalakas. To make over po si Curicong. Pinahina lahat. Pati yung reservists po natin. In-infiltrate kasi po yung ating bansa. In-infiltrate na mga enemies. They weakened, mga kababayan, our military, our armed forces. Na-abandon natin yung... Tayo yung unang nag-construct dyan. Kaya nga po may... Tawag dito? May landing dyan. May airport. Ang mismong kalaban po natin, nasa gobyerno mismo. The enemies of the Filipino people, funded by the enemies. The traitors of our land. You see? Noon, mataas ang respeto sa atin ng mga neighboring nations, including China. In the wealth of China, alam po ninyo, mga kababayan, may deposito dyan si Apo Lakay. Nakita ko yung gold deposit, mga kababayan. Kasama sa wealth ng gold deposit ng China galing po sa tapos ngayon tingnan ninyo, sabi ko sa inyo, mga kababayan, sinindikato po ang ating bansa.
Kaya po, kung matuloy ang eleksyon po, enough is enough. Kaya lang doon sa survey, kung naniniwala kayo sa survey, number 1 si Sara, number 2 si Bongbong, 13% yung approval, 26 kay Sara. So ngayon, pag ganun po, tuloy. Tuloy ang ganitong sitwasyon po natin, mga kababayan. Sabi ko sa inyo. Anyway, gano'n na lang muna. Bayaan na muna natin ang ganyang situation po natin. Anyway, parte siya sa rumors of war. Wars and rumors of war. And in prophecy, mga kababayan, as I was telling you, yung China naman talaga yung magiging leader dito. The kings of the East that will march in the last conflict that will come in the tribulation, the war of Armageddon. Siya man talaga yung magiging leader ng Oriental forces. Okay po? So, hindi man natin yun mababago. It happens because it has to happen, mga kababayan. Magaganap ang dapat na maganap